Matagal-tagal na rin matapos yung huling upload natin. Di ko kasi maisip kung kaya ko pa bang ituloy to o hindi kaya uminto na lang kasi nakakapagod pala talaga. Sa totoo lang, madali akong maubusan ng ideya lalo na't hindi ako magaling sa narration o storytelling. Kung may mga ideya man akong nabubuo, hindi ko naman kayang ilabas eksakto kung paano ko ba talaga yung naiisip na mangyari. Kaya sa mga makakapanood nito, maiintindihan ko kung hindi kayo makatagal pero gagawin ko pa rin ang makakaya ko. Wala na akong content na maisip eh. Hanggang sa napagpasyahan ko na bakit hindi ko na lang gawing content ang mga nobelang nagawa ko mula sa Wattpad. Parang narration type lang yung dating. Di ko alam kung anong kalalabasan nito pero excited na akong simulan to. Kung kaya niyong tagalan, manood lang kayo at makinig. Kukwentuhan ko kayo ng mga nobelang gawa ko mismo. Simulan natin sa nobelang pinamagatang I Cultivated as the Devil. Dark ba masyado? Ewan, yan na kasi talaga title niya sa simula pa lang. Hindi ko na iniba kasi tinamad na ako mag-isip. Meron itong 6 volumes at ito yung synopsis sa unang libro. Pakipost na lang ng video para mabasa nyo ng mas maayos. Kung nandito ka pa rin, ibig sabihin curious ka talaga sa kwentong ibabahagi ko rito. Kaya maghanda ka na dahil bawat simula ng kwento, mayroon talaga tayong tinatawag na prologue. Babalaan ko pala muna kayong lahat bago natin to simulan. Hindi pa rin ako sanay magsulat at hindi ko pa rin matatawag na confident ako sa mga nobelang sinusulat ko pero nakakapagpatuloy ako dahil sa mga readers ko. Oo, nakakagulat man pero may mga nagbabasa pa rin talaga sa mga gawa ko kahit ganun yun. So tara, simulan na natin. Magsisimula ang kwentong to sa isang kontinenteng tinatawag na Galindre. Nax, ganda ng naisip kong pangalan. No? Di ko alam kung saan ko napulo to pero tuloy pa rin tayo. Gusto ko lang talagang ipagyabangin ng konti. Anyway, sa kontinenteng to may matatagpo ang isang bayan ang pangalan naman ay Skullhowler. At ang bayang to isang angkan lang yung nakatira, ang Death Lotus Clan. Common na common talaga ang mga kwentong ganito eh, pero sige tuloy natin. Dito sa bayang to, merong tinatawag na Elder's Hall. Ito yung kumbaga meeting place ng lahat ng mga pinuno ng bawat pamilya sa iisang angkan. Ibig sabihin, dito nila isinusumbong o pinag-uusapan lahat ng problema nila, lalong-lalo ng pangkabuhayan. At ito nga yung mismong nangyayari sa eksenang to. May isang matandang nagsasabing inaagawan na sila ng pagkain at teritoryo ng ibang angkan. Tapos may iba pang sasabat na maski ilog nila hindi na maayos na nakakadaloy sa mga taniman kaya sila nagugutom at nagkakasakit. Ibig sabihin, ang angkang to ay talagang naghihirap sa kung ano ang kakainin at kalusugan lalo na sa mga kabataan nila. Like, sino ba naman ang hindi makakaproblema kung sa parting to sila inaatake, diba? Hindi malabong kahit sa totoong buhay nangyayari talaga to. At kung may Elder's Hall, syempre meron ding mismong elder ng lugar. At ang elder sa kwentong to may pangalan na si Morem. Una ko talagang naisip na pangalan is Meruem. Pero nakakahiya naman kung pati yung gagayahin ko pa. Kaya iniba ko siya ng konti. Mabalik tayo. Tahimik lang na pinapakinggan ng matandang si Morem ang reklamo ng mga tao sa bulwagan nila. Sa tagal ng usapan nila, naisip na lang din niya na ihinto na lang muna ron ng meeting. Sa dami ba naman ng reklamong naririnig niya, ewan ko lang kung makakatagal kayo kung wala naman kong magawa para masolusyonan yun. Masaklap talaga yun para sa kanila. Lalo na sa elder nilang si Morem. Pero para mapanatag kahit papaano ang isip ng lahat, nangako si Morem na may plano siya para bukas. And then, meeting adjourned. Umalis si Morem sa Elder's Hall at nagpasyang mamasyal na lang muna sa kagubatan malapit sa bayan. Gusto lang niyang lumanghap ng sariwang hangin sa lugar habang nag-iisip. Pero hindi rin nagtagal, dumating ang isa na namang karakter sa kwento. Isang binatang may kahoy ng mga sandata at sinubukang atakihin ng elder. Pak, pak, pak. Sipa dito, sipa doon. Pero itong si Morem kahit sa katanda niya halatang mas malakas pa rin sa binata kung lumaban. At nang mapahinto niya sa laban ang binata, tinawag na ito sa pangalang si Emrys. At mahusay ka kung nahulaan mong siya ang magiging main character ng kwentong to. So, kwentuhan na silang dalawa. Halatang malapit talaga sa isa't isa. Nasama sa usapan nila kung hindi ba nabago ang pangarap ni Emrys na maging isang adventurer balang araw, which is, siya ang pinakamahinang cultivator sa bayan nila. And then, ang sagot naman ni Emrys ay syempre hindi. Kasi gusto niyang baguhin ang bayan nila at para magawa niya yun ay kailangan niyang maging isang malakas na adventurer balang araw. May iba pa silang pinag-usapan gaya ng bakit hindi tumataas ang antas ni Emrys kahit nagpupursige naman siya. Pero kahit si Morem hindi rin yun kayang sagutin ng malinaw.
Normal naman kasi ang proseso sa ibang batang nag-aaral ng cultivation. Itong main character lang talaga natin ang hindi. In the end, natapos ang prologue natin, ang hilingin pa rin ni Emrys na siya na lang ang ipadala sa White Temple Institute kinabukasan. Kung saan mas magda-dive deeper pa tayo sa topic sa next video, which is yung chapter 1 ng story. Kung nagustuhan niyo to, please mag-iwan lang kayo ng like, subscribe, and share this to your friends. Yun lang muna sa ngayon at maraming salamat sa panonood.